Masama na naman mga kababayan yung loob ng mga DDS kasi in good terms na po si Kiko Pangilinan, si Ate Shawi, tapos yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nag-attend pala po sa konsyerto sa palasyo. Na-invite mga kababayan si Megastar. Tapos hindi lang po si Megastar. Marami pang mga imbitado na mga Filipino artist. Kasi nga po, ang ating First Lady, si Lisa Marcos po, bilang First Lady, tulad ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, nanay ni PBBM, yun man talaga po ang parte sa mga trabaho. I-promote yung ating mga Filipino artist, pati mga pelikulang Pilipino at mga awit. Di ba? O ngayon, nagpa-konsyerto sa palasyo, umuusok na naman po yung mga DDS. Inggit na inggit sila mga kababayan kung bakit daw yung mga dilawan nakipagkasundo na sa ating Pangulong Bongbong. Ganun talaga po. Paano ganyan ang natura ng ating Pangulo? Walang masamang tinapay mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong at kay First Lady Lisa Marcos. Kahit nga po si Sara Duterte na pinagbantaan na yung buhay niya, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Si Sara Duterte, sabi niya, we have reached a point of no return. Pero sabi ng ating Pangulong Bongbong, never say never di ba? Ganyan mga kababayan ng ating Pangulo. O ngayon, ito yung ikinakainis nila. Di ba mga kababayan, si Kiko, si PBBM, tapos si Ate Shawi, nakaakbay kay First Lady Lisa Marcos. Ito yung report mga kababayan ng PTB4. Sabi dyan, tingnan ibinahagi ni Megastar Sharon Cuneta sa kanyang social media page ang larawan kasama sina Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at asawang si dating Senator Kiko Pangilinan. Sabi mga kababayan ni Ate Shawi, when we arrived tonight, I got the warmest hug from FL, from the First Lady, like no time had passed. And then, of course, the warmest, biggest hug from the President with some side kwento, just like old times, saad ng Megastar. Si Ate Shawi mga kababayan, kinakapatid ni President Bongbong Marcos. Kasi po, magkumpare yung tatay ni Shawi, si Mayor Cuneta, si dating Mayor Cuneta, magkumpare mga kababayan ng tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dating President Ferdinand Idralin Marcos. Mga Marcos supporters po sila dati, nalason lang ng mga dilawan. Lalo na nang masawi yung puso, mga kababayan ni Ate Showbiz ka na niya, Mr. Barami. Sanay ako po sa kahit anong uri ng programa, pati sa showbiz. Nang masawi ang puso, ito kasing yung gigil na gigil ako rito sa aking look-alike, si Gabi. Ayun, pinaglaruan ang puso ni Ate Shawi. Nagsamantala naman si Kiko, sumingit. Nag-take advantage mga kababayan sa kasawian ng puso, sumingit si Kiko. The rest is history. Di ba po? Pero ngayon po, despite ng matinding labanan noong last presidential and vice presidential elections 2022, tingnan ninyo mga kababayan, after na manalo yung ating Pangulo, kinalimutan na nila ang politika. Politika lang yan po. Tapos, yung kayo ni Tim, siya na ngayon ang mapanlait. Yung mga Duterte po, pagkatapos ngayon na nagkasundo na po, yung mga dilawan, tapos yung ating Pangulong Bongbong Marcos, masama yung loob ninyo. Kayo itong walang tigil sa paninira sa ating Pangulong Bongbong. Di ba? Tingnan ninyo ngayon, nainggit kayo. Kasi yung dating kalaban, kaibigan na ngayon, si dating Vice President
Leni Robredo, mga kababayan, 2 months ago, sumalubong mismo sa ating Pangulo nang bumisita doon sa amin, sa Bicol. Siya pa mismo ang pumunta. Si Leni Robredo from Naga City, nag-travel siya to Sorsogon City para lang makadaupang palad ang ating Pangulong Bongbong. O di ba? Pero si Sara Duterte nang pumunta doon sa Naga City, mga kababayan, gate crosser. Hindi man imbitado, bigla na lang po na pumunta doon sa bahay ni Leni Robredo para makikain. Makipiesta po sa Piña Francia Fiesta. Hindi man daw imbitado, sabi ni Leni Robredo. Nakakahiya po. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, si Leni, bumuntang Sorsogon para makadaupang palad yung ating Pangulong Bongbong. O, di ba? At ngayon si Kiko Pangilinan, mga kababayan. Tingnan niyo naman ang ngiti ng mag-asawa. O, di ba si Kiko? Yan sabi dyan, kasama si Sharon Cuneta sa ilang bituin at personalidad na nakiisa sa konsyerto sa palasyo para sa pelikulang Pilipino na inisyatiba ng pamalaan bilang pagsuporta sa world-class Filipino films. Yan po yung post sa Instagram ni Ate Shawi. Di ba? Nakakatuwa po na yung mga dating magkakaaway sa politika, ngayon po magkakasundo na. Ang nakakalungkot, mga kababayan, ay yung dating ka-unity, isa nang maigpit na kaaway at pinagbantaan pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos na papatayin. Yun ang nakakalungkot. Nakaakbay sa ating Pangulo si Ate Shawi. Ito si Vice Ganda, mga kababayan. Na-appreciate namin ito. Malaking tulong ito, sabi niya. Konsyerto sa palasyo. Madami po muna yung oras natin para makalakad tayo. Pero sa ngayon, na-appreciate namin ito. Malaking tulong ito. Lalo pa talagang naghihingalo ang pelikulang Pilipino. Ano mang tulong ay ma-appreciate namin. Di ba? Yan sabi po ni Vice Ganda. Tuwang-tuwa siya sa konsyerto sa palasyo kasi pumunta din siya kahapon, mga kababayan. Gabi, na-appreciate namin ito. Malaking tulong ito, sabi ni Vice Ganda. Star of MMF 2024 entry after attending the konsyerto sa palasyo para sa pelikulang Pilipino. Sabi dito sa balita ng PTV4, President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Lisa Marcos led the event which aims to honor and promote Filipino movies for their contribution to the country's art and culture. Sabi naman ng mga DDS, sige lang ang paparty-party. Siyempre po, Pasko. Di ba? Dapat may Christmas party. Alangan man dahil sa mga dumaang calamities, hindi na tayo magsaya. Postpone yung Pasko. Pero una na, mga kababayan, sinabi ng ating Pangulong Bongbong na simple lang po ang okasyon ng Pasko natin. Ito, mga artista, hindi man po magarbo yung pag-hold ng konsyerto sa palasyo. Only that, ginawa po ito sa Palasyo Malacanang, Pangalawa na to, mga kababayan, kasi yung unang konsyerto sa palasyo, na-invite kami ni Mrs. Ngayon na niya, Mr. Maravillas. Secret. Di ba? Star-studded po. Pinagkakaguluhan yung ating Pangulong Bongbong. Sa Palace Grounds po ito, mga kababayan. Last year, yung nagkonsyerto doon si Martin Nievera. Di ba nakakatuwa, mga kababayan? Ito pa yung statement naman ni actress Gladys Reyes. So natutuwa siya sa strong commitment to Philippine film industry ng ating Pangulong Bongbong. Pakinggan po natin yung kanyang sinabi. Mga MMFF in the past, pero doble po yung kaligayahan na malaman namin na mayroong ganitong event sa palasyo sa pangunguna nga po ng ating Pangulo. Kaya maraming salamat. Sabi dyan, All-Star at Malacanang konsyerto para sa pelikulang Pilipino. Big names from the showbiz industry gathered at Malacanang Palace.
Kagabi po, the event highlights the government support for the value of art in Filipino culture, celebrating the significance of Philippine cinema and its role in shaping the nation's identity. This initiative underscores the administration's commitment to promoting and preserving local artistry, providing a platform for stars and filmmakers to showcase their craft. Si Lopez mismo, nandyan si Lopez ng ABS-CBN. Yan, mga kababayan, yung mga big names. Di ba? Pati si Maricel Soriano, si Chanda Romero nandun din. Ito nakalimutan ko yung pangalan nito. Si Christopher De Leon nandun din. Si Terzo Cruz, mga kababayan. Tapos si Bots Anson Roa. Yung iba hindi ko na masyado kilala to. Si Christine Reyes pa. Pagsama-sama ang lahat sa industriya. At excited ako kasi napakarami magaganda ngayong MMFF. May DDS nga palang nakapasok Pati si Robin Padilla nandun. Siguro, naniktik. Yan lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Merry Christmas po in advance.